Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin kung ano ang energies for you ngayong May 1 to 15, 2025. So, let's see what's coming to Aquarius. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, Aquarius. Kamusta kayo? Kumusta ang buhay-buhay? Okay. Tingnan natin. First half ng May for Aquarius. May 1 to 15. What are the energies? Ninth house. You have Scorpio, Mars. Ooh, Mars in Scorpio in the ninth house. Hindi na kayo mapipigilan. Aquarius, maaring may travel opportunities kayo, no? Pwedeng ito ay dahil sa trabaho or bakasyon. Yung iba naman, meron kayong gustong pag-aralan, maaring gusto nyong mag-explore ulit sa school, or meron kang gustong matutunan. Interest mo to. Very much interested ka. Pwedeng may kinalaman sa religion, sa spirituality, divination, esoteric, anything na mysterious din, no? Na interested ka. Be careful lang din pagdating sa when you are traveling to other places na hindi ka pamilyar. Iwasan mo na yung tipong magtiwala agad o kaya naman meron kang gawin na hindi mo pinag-iisipan or maaring maging maiinitin yung ulo mo. So, iwas sa gulo. But I think this is going to be an exciting first half ng May kasi may exploration, may discovery. So, I think kung ikaw magta-travel, this will bring you joy and excitement. Oo. Parang ito yung mag-i-inspire sa'yo to do more. You have water, emotion, wolf, teacher, and dove, forgiveness. Oh, okay. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Oo. So, maaring meron kang you will be forgiving someone. Meron kang patatawarin na person sa buhay mo. This can be a romantic partner or a loved one na nagkaroon kayo ng issue, problema in the past. And now you realize na masyado lang palang maliit na bagay yung naging issue nyo na napalaki lang o kaya na-realize mo na meron ka ring pagkukulang na hindi lang yun yung taong yun na nagkamali sa'yo. And now, you might be reaching out sa person na to. I also see you forgiving yourself. No? Kung hindi man to romantic partner, this is you forgiving yourself sa mga mistakes mo, sa mga bad decisions mo, sa mga bagay na nagawa mo na hindi mo pinag-isipan, and you've learned from that, no? Marami ka namang natutunan doon sa experience mo na yon. You have the Queen of Wands. Oh, exploration talaga ito. You have the Emperor, Strength, Temperance. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kailangan maging maingat kayo sa mga taong pakikisalamuhaan ninyo, lalo na kung ito ay sa isang lugar na hindi kayo pamilyar, no? Halimbawa, nag-travel kayo sa isang lugar. O syempre, hindi nyo paggamay yung community doon. So, pwedeng magkaroon ng misunderstanding. So, be careful sa inyong actions or mga bagay na sasabihin ninyo. I also see here, yung iba maaring merong promotion sa trabaho na i-offer sa'yo, or
meron kang lilipatan na workplace na kung saan mas mataas yung posisyon mo doon kesa doon sa pinanggalingan mo. And you've been waiting for this for a long time na magkaroon ng upgrade sa career mo, sa trabaho mo. Some of you naman, meron Six of Wands. So, Six of Wands is about success. This is recognition. So, I think you will be recognized by the people na naniniwala sa kakayanan mo. People na who, kumbaga ito yung mga admirers mo rin eh. So, some of you might gain admirers. Pag admirers naman, hindi naman laging romantic yung intention nun. Pwedeng ina-admire ka lang kasi magaling ka sa trabaho, or you have a certain talent na talagang na-appreciate nila. I also see you strengthening your physical strength, no? Oo, nagpapalakas ka ng katawan. Pwedeng ikaw ay mas mag-jogging, exercise, focusing on your health. Running, yan nakikita ko dyan. Maaring mas gusto mo ngayon tumakbo, mag-explore, magkaroon ng mga active na lifestyle, no? Oo. It's either running, biking, anything na active. Oo. So, let's see what else. Temporary situation. So, maaring meron kang gagawa ng solusyon na hindi pa talaga yun yung final na solusyon. Oo. So, whatever this is, pwedeng sa trabaho yan or sa sarili mong sitwasyon. Or, maari rin naman na kung ano man tong, meron kasing uncomfortable na situation sa buhay mo na wag mong isipin na ganun na siya lagi. No? May magbabago dyan, mag-i-improve yan. Uy, you have wealth. You're focusing on achieving your goals, financial goals, ngayong first half ng May. Someone will try to make you do something against your will. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, na be careful rin sa mga taong pakikisalamuhaan nyo, lalo na kung hindi nyo pa kilala or hindi nyo pa gamay yung area na yon, lalo na kung bagong salta ka lang. You are on the road to success. Wow. Aquarius. Sumakses ang mga Aquarius. Waiting for news, package, or letter. So, I feel like meron ka marireceive na good news ngayong first half ng May regarding sa travel abroad or work abroad, okay? Or sa isang project na wino-work out mo. Financial project to or sa trabaho, sa career. And then, i-clarify natin tong mga Ano tong temporary situation? 12th house. O, yung mga nagkakaroon ng, parang, hindi clear ang isip sa ngayon. Naguguluhan. Ayan. Temporary rin yan. Mawawala rin yung parang muddled thinking, magulong isip. Magkakaroon din kayo ng clarity. What is this wealth? Uy, second house. Yung iba sa inyo may mabibili kayong property ngayong first half ng May. Pwedeng lupa, bahay, sasakyan, or mag-i-increase lang yung savings nyo. You will be saving more as well. 9th house. Ayun nga, yung sinasabi ko sa inyo, mag-ingat, lalo na if you are traveling to a place or a country na first time mo lang doon. Kasi maaring meron kang gawin or magawa na against your will or pwedeng mag-create ng conflict. What is the mountain? 12th house. You are on the road to success. Some of you, meron kayong success pagdating sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Or this is going to be successful kung e-effortan mo talaga. Kasi iba kahit nag-e-effort, hindi sila nagiging successful. But for you, you will reap the rewards ng pinaghirapan mo. Anong package to? So, maaring
Merong good news pagdating sa kung ikaw ay magte-take ng exam or may application kang ipa-file anytime around May. So, there's good news coming in. Or meron kang marireceive na package from abroad. The universe rewards motion. What guided action can you take today? Yes. Universe rewards motion. Kailangan you take action. Like what I mentioned kanina, action-oriented ka. You're going to be active ngayong first half ng May. So, gamitin mo yan sa mga activities na magiging favorable sa'yo. No? So, yeah, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.